Okay, good morning muli mga kapatid, mga Kristiyano, no, mga anak ng Diyos, no. At mainit-init yung ating topic, no. Ngayong magulo yung ating government system dahil sa nag-umpugang away, no. So, gigisingin ko kayo na lalo na yung mga kabataan na maging mapanuri, maging matalino sa darating na halalan ngayong Mayo. Okay? Huwag yung popular, huwag yung kilala nakita sa tarpaulin. No? Magandang iboto dyan ay yung walang bahid o walang nababalitaan tayo na korupsyon. Okay? Yung talagang maganda yung hangarin. No? Kaya kailangan talaga pag-aaralang mabuti. Kung hindi lang din naman natin makikita yan, i-blanco mo na lang yung pagboto o doon sa listahan. Huwag mong pupunuin. Okay? So kailangan kasi maging matalino tayo. Lalo na yung guidelines na pag yung tumatakbo ay ang ginastos ay million, 100 million, 1 billion, no? Samantala magkano na yung sahod nila. Okay? Anong gagawin nila sa posisyon na kahit pagsamasamahin yung nagastos, yung sahod doon sa nagastos, kulang pa. So saan yan? Sa project, sa lagay, saan nila babawiin yan? Tandaan nyo, ang tao ay corrupt. At ang tao sa ngayon sa Biblia ay hindi nasasatisfy sa natatanggap niya. Bihira lang, no? So since na politiko yan, hindi naman sa humahatol, marami namang good politics, karamihan dyan ay babawi, gagawa ng project, gagawa ng mga pag-aaral upang kumita siya, no? Ganun talaga mga kapatid. Mismong si Duterte, namin din niya, nagnakaw din daw siya kahit pabiro, pero ubos na. Okay? So very tempted dyan, no? Bagamat hindi ko pa naranasan yan, pero baka kapag ako nakaupo dyan, may posibilidad din kahit kaunti. So bihira na lang yan mga kapatid. So pag nakikita natin na talagang nagagamit, naglilingkod sa bayan, mabait, di ba, mapagbigay, hindi siya dadaya ng proyekto, okay? At alam mong makakatulong. Maganda nga diyang iboto yung hindi sikat pero may malasakit, no? So yun lang yung guidelines. Pag nakita mo malaking gastos sa pangangampanya, medyo questionable. Pangalawa, meron ba siyang kaso na nakasampa, nakabinbin? Pangatlo, meron na ba siyang bahid ng korupsyon before, dahil politician yan? Okay? Pang-apat, galing na ba yan sa malaking family na mga politician? Okay? Panglima, yung track record niyan, yung capacity, yung capacity to lead, yung may competitive, meron siyang political will na pag sinabi niya ay gagawin niya. Okay? Lalo na sa good things ng bayan niya. Okay? So, pang-anim, siyempre, may takot sa Diyos yan. So, ilan lang yan sa mga guidelines. Okay? At yan ba'y nag-accuse ng kanyang kalaban? Hindi dapat yan accuser.
pwede yan namumuna lang ng obvious na corruption or mali. Okay, pero hindi siya nag-a-accuse ng mga bagay na not verified. So, ilan lamang yan sa mga guidelines, guys. So, ito lang po ang inyong lingkod. Paki-subscribe po o paki-like kung nagustuhan nyo to. Paki-share na lang din po. God bless.